Sa isang marangyang restaurant sa isang mamahaling hotel, ramdam ang tensyon sa pagpupulong ng dalawang pamilya. Isang babae na nasa 50s ang edad, nakasuot ng luma at asul na damit pantrabaho, ang may kumpiyansang nakaupo. "Hindi tayo magkauri. Magkaiba ang antas natin." Sigaw ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit habang nakaturo sa kanya. "Kung darating ka sa kasal ng ganyan ang itsura, masisira ang reputasyon namin." Umiiyak sa kawalan ng pag-asa ang anak na babae. Ngunit kung malalaman lang nila ang tunay na pagkatao ng babaeng ito, sino nga kaya ang talagang may ibang antas? Ang katotohanan ay malapit ng mabunyag sa mga taong nagpadala sa panlabas na anyo at nakagawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Sa isang napakamahal na hotel-restaurant sa Bonifacio Global City, Taguig, isang espesyal na hapunan ang nakatakda. Ito ang araw ng pagpupulong ng mga pamilya nina Dr. Jose Joey Reyes at Maria Santos. Si Joey ay isang magaling na batang doktor na nagtapos sa University of the Philippines College of Medicine at kasalukuyang thoracic surgeon sa isang kilalang ospital sa Maynila. Tinitingala siya bilang isang doktor na may magandang kinabukasan. Si Maria naman ay isang masipag at matalinong nurse na nagtatrabaho sa intensive care unit ng parehong ospital. 2 taon na ang nakalipas mula nang magkakilala sila, nagmahalan ng lubos at nangakong magpapakasal. Ang mga magulang ni Joey, sina Antonio at Cecilia Reyes, ay dumating isang oras nang mas maaga sa napag-usapang oras at naupo sa pinakamagandang pwesto sa tabi ng bintana. Si Antonio ay isang negosyante at may-ari ng Reyes Construction, isang katamtamang laking kumpanya na may taunang kita na aabot sa 2 bilyong piso. Ang suot niyang Italian suit at mamahaling Swiss-made na relo ay malinaw na nagpapakita ng kanyang katayuan sa buhay. Si Cecilia naman ay nakasuot ng isang eleganteng Filipiniana gown na tila gawa ng isang sikat na designer. Pinalamutian ng mga diamanteng alahas sa kanyang leeg at pulso na nagkakahalaga marahil ng milyon-milyong piso na nagbibigay sa kanya ng isang sopistikadong aura. Maging ang ibang mga bisita sa restaurant ay hindi maiwasang mapatingin sa karangyaan ng mag-asawa. Eksaktong 6:00 ng gabi, dumating sina Joey at Maria. Si Maria ay nakasuot ng isang simple ngunit malinis na puting bestida na may kuwintas na perlas. Mahinhin siyang bumati. Lubos na nasiyahan sina Antonio at Cecilia sa magalang na kilos at pagbati ni Maria. Hinawakan ni Cecilia ang kamay ni Maria at sinabing, "Maria, Iha, mas maganda ka pa pala sa personal kaysa sa mga litrato. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit laging ipinagmamalaki ka ni Joey." Ipinagmamalaki rin ni Joey si Maria sa kanyang mga magulang. Ngunit lumipas ang 30 minuto at hindi pa rin dumarating ang ina ni Maria. Paulit-ulit na tinitingnan ni Maria ang kanyang cellphone at unti-unti na siyang nababalisa. Hindi na maitago ng mga magulang ni Joey ang kanilang pagkainis habang tumatagal ang paghihintay. May pahiwatig na sinabi si Cecilia, "Maria, Iha, ang iyong ina ba ay laging nasa oras? Sa unang pagkikita pa naman natin, hindi ba't medyo kawalan ng konsiderasyon ang ganitong katagal na pagkahuli?" Namula ang mukha ni Maria at muli niyang tinawagan ang ina. Ang boses mula sa kabilang linya ay tila nagmamadali at puno ng paghingi ng paumanhin. "Anak, pasensya ka na talaga. May biglaang trabaho na kailangan tapusin kaya na-late ako. Papunta na ako dyan. Nakataksi na. Sandali na lang, malapit na ako." Ibinaba ni Maria ang telepono at sinabing, "Pasensya na po, kaunti na lang daw po at darating na siya." Tiningnan ni Antonio ang kanyang relo at napakunot noo. 40 minuto na siyang huli. Sa isang mahalagang okasyon na tulad nito. Noon, nagsimulang magkagulo sa pasukan ng restaurant. Lahat ng naroroon ay napatingin. Bumukas ang salaming pinto at pumasok ang isang babaeng nasa katanghalang gulang, nakasuot ng marungis na asul na damit pantrabaho. Luma at marumi ang kanyang sapatos at may suot siyang dilaw na rubber gloves. Ang buhok niya ay magulo dahil sa pawis at may mga dumi pa sa mukha na tila galing sa paglilinis. Bukod pa rito, amoy na amoy sa kanya ang panlinis na kemikal. Ang babaeng iyon ay si Elena Santos, ang ina ni Maria. Inilibot ni Elena ang kanyang paningin sa marangyang loob ng restaurant, hinahanap ang kanyang anak. Nang makita niya si Maria na kumakaway ng may pag-aalinlangan, lumakad siya papalapit dito.
Ang eleganteng kapaligiran ng restaurant na may nagniningning na mga chandelier ay lubhang salungat sa itsura ni Elena. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Bakit may ganyang tao rito? Hindi naman siguro siya maglilinis dito, di ba? Tila mga tanong sa kanilang mga tingin. Maging ang mga waiter ay nagkatinginan, hindi alam ang gagawin. May isang waiter na akmang lalapit para sabihing para lamang sa mga customer ang lugar na iyon, ngunit natigilan siya nang marinig na tinawag ni Maria ang babae na inay. Hindi pinansin ni Elena ang mga tingin at may kumpiyansang lumakad patungo sa kanyang anak. Maria, anak, pasensya ka na talaga. May trabaho kasing kailangang tapusin agad kaya ako nahuli. Nagmadali na ako, pero na-traffic pa. Sinalubong ni Maria ang ina na may halong hiya at paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. Nang makita ni na Antonio at Cecilia ang itsura ni Elena, para silang nagyelo. Si Antonio ay natulala at hindi makapagsalita, habang si Cecilia ay hindi malaman ang gagawin dahil sa mga tingin ng mga tao sa paligid. Walang pakialam si Elena at kalmadong bumati, "Magandang gabi po. Ako po si Elena Santos, ina ni Maria. Pasensya na po at nahuli ako. Mayroon po kasing bigla ang trabaho." Natauhan si Antonio at pilit na sumagot, magandang gabi rin. Ako po si Antonio Reyes, ama ni Joey." Tiningnan naman ni Cecilia si Elena mula ulo hanggang paa, hindi man lang sinubukang itago ang kanyang pagkadismaya at pagkalito. Nang uupo na sana si Elena, mabilis siyang pinigilan ni Cecilia. "Ginang, kung maaari po sana, baka gusto ninyong mag-ayos muna sa banyo? Marami po kasing ibang customer. At sa isang ganitong klaseng restaurant, mas angkop po siguro kung medyo formal ang kasuotan." Tiningnan ni Elena ang kanyang sarili at nagsalita ng may hiya, "Naku, pasensya na po. Galing po kasi ako sa trabahong paglilinis. Nakakahiya naman pong dumating ng ganito. Mag-aayos lang po ako." Habang nasa banyo si Elena, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa. Ang mga tao sa paligid ay patuloy na sumusulyap na may pagtataka. Pabulong na nagtanong si Cecilia kay Maria, "Maria, iha, ano po ba talaga ang trabaho ng iyong ina? Nagtatrabaho ba siya sa isang cleaning company?" Mahinang sumagot si Maria, "Opo, tagalinis po siya. Mula po nang mamatay ang tatay ko noong bata pa ako, siya na po ang mag-isang nagtaguyod sa akin, nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi." Nagkatinginan sina Antonio at Cecilia na may kahulugan. Nagsimulang kabahan si Joey nang makita ang reaksyon ng kanyang mga magulang. Napabuntong hininga si Cecilia at nagsalita, talagang kahanga-hanga ang kanyang pagsisikap. Ngunit iba ang usapan pagdating sa kasal. Ang anak naming si Joey ay isang doktor at posibleng maging direktor ng ospital balang araw. Ilang minuto ang lumipas at bumalik si Elena. Kahit medyo nabawasan ang dumi sa kanyang mukha, nakasuot pa rin siya ng damit pantrabaho na hindi talaga bagay sa kapaligiran ng restaurant. Doon nagsimula ang parang impyernong oras. Kahit dumating na ang pagkain, lalo lamang lumamig ang pakiramdam. Sinasadya ni na Antonio at Cecilia na huwag isali si Elena sa usapan at kina Joey at Maria lang sila nakikipag-usap. Tahimik na kumakain si Elena habang paminsan-minsan ay tinitingnan ang anak na may pag-aalala. Sadyang nilakasan ni Cecilia ang kanyang boses nang tanungin si Maria, "Maria, iha, mahirap ba talaga ang trabaho ng isang nurse? Marami sigurong night shift at nakaka-stress, di ba?" Tumango si Maria at sumagot, "May mga pagsubok po, pero sulit naman po. Tuwing nakikita kong gumagaling ang mga pasyente, mas lalo kong gustong ipagpatuloy ang trabahong ito." Sumingit si Antonio, "Kahit na. Kung mag-aasawa ka ng doktor, hindi mo na kailangang magtrabaho ng ganyan kahirap. Sapat na ang kita ni Joey para mabuhay kayo ng marangya." Tahimik ngunit may diin na nagsalita si Elena, mahal po ni Maria ang kanyang trabaho. Nais niya pong ipagpatuloy ito kahit pagkatapos nilang ikasal. May sarili po siyang mga pangarap at layunin. Malamig na sumagot si Cecilia, "Ganoon po ba? Iba na talaga ang pag-iisip ng mga kabataan ngayon. Noong araw, kapag ikinasal, natural lang na sa bahay na manatili ang babae. Bigla, isang lalaki ang mabilis na lumapit sa kanilang mesa. Nasa edad 30s, matangkad, gwapo, at nakasuot ng mamahaling branded suit na nagpapakita ng kalmadong kumpiyansa. "Tita, nandito lang pala kayo. Kasama niyo po pala si Maria? Pasensya na po, natagalan ang meeting ko, kaya nahuli ako."
Masayang tumayo si Elena. Miguel, iho, bakit ka pa pumunta? Sinabi ko namang wag na. Si Miguel Cruz, pinsan ni Maria, ay isang elite lawyer at partner sa Cruz Associates, isa sa mga pinakatanyag na law firm sa Makati. Magalang siyang bumati kina Antonio at Cecilia. Magandang gabi po. Ako po si Miguel Cruz, pinsan ni Maria. Isa po akong abogado sa Cruz Associates. Pasensya na po at nahuli ako. Agad na nagbago ang ekspresyon ni na Antonio at Cecilia. Bigla silang naging masigla. Cruz Associates? Hindi ba't iyan ang isa sa pinakamagagaling na law firm sa Pilipinas? Naku, magandang gabi rin sa'yo. Malambing na kinausap ni Miguel si Elena. Tita, pagod na naman po kayo mula kaninang madaling araw. Laging 4:00 ng umaga kayo gumigising at nagtatrabaho hanggang gabi. Nag-aalala na po ako sa kalusugan ninyo. Biglang naging interesado si Cecilia at nagtanong, 4:00 po ng umaga kayo nagsisimulang magtrabaho? Ang aga naman po. Tumango si Miguel at ipinaliwanag, Opo, sobrang sipag po talaga ni tita. Minsan, mula 4:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi ay walang pahinga. Ganyan po niya itinaguyod si Maria hanggang makapagtapos ng kolehiyo. Talagang isang taong dapat hangaan. Medyo lumambot ang ekspresyon ni Antonio. Talaga palang napakalaki ng inyong sakripisyo, kahanga-hanga po. Ngunit kahit na, hindi pa rin tuluyang nawala ang kanilang pagmamaliit sa propesyon ni Elena. Tahimik ngunit may kumpiyansang sinabi ni Elena, buong buhay ko po itong trabaho. Hindi ko po ito ikinahihiya. Sa pamamagitan ng 2 kamay na ito, pinalaki ko ang aking anak at namuhay kami ng marangal. Pilit na ngumiti si Cecilia at sumagot. Siyempre po. Pero iba po ang usapin ng kasal. Ito po ay pagsasama ng 2 pamilya. Tiningnan ni Miguel si Elena na may kahulugan at maingat na nagsalita. Tita, hindi pa po ba panahon para sabihin ang totoo? Bakit kailangan pa po nating itago ito? Mariing umiling si Elena at pinutol ang sasabihin ni Miguel. Hindi pa ito ang tamang oras, Miguel. Kailangan pa nating tingnan. Kailangan nating siguraduhin kung anong klase talaga silang mga tao. Tumango si Miguel at hindi na nagsalita pa. Ngunit malinaw sa kanyang mukha na may malaki siyang lihim na nalalaman. Narinig ni na Antonio at Cecilia ang kanilang usapan at nagtaka, ngunit hindi nila ito gaanong pinansin. Nang patapos na ang hapunan at lumabas saglit si Cecilia, tahimik na lumapit si Antonio kay Maria. Maria, iha, prangkahan na kita. Hindi ba't malaki ang agwat ng estado natin sa buhay? Namutla si Maria. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumingon si Antonio sa paligid at mas hininaan ang boses. Ang anak namin ay doktor at ang pamilya namin ay may kinikilalang posisyon sa lipunan. Sa totoo lang, masyadong magkaiba ang antas ninyo ng iyong ina. May luhang namuo sa mga mata ni Maria at nanginginig niyang sinabi, minamaliit po ba ninyo kami ng aking ina? May ginawa po ba siyang masama? Ngunit hinawakan ni Elena nang mahigpit ang kamay ng anak. Hayaan mo na anak. Hindi ako nasasaktan. Mas may kumpiyansang nagsalita si Antonio, hindi sa minamaliit, sinasabi ko lang ang katotohanan. Maraming bisita sa kasal, kasama na ang mga kilalang tao sa medisina at mga may-ari ng malalaking kumpanya. Kung darating ang iyong ina na ganyan ang itsura, masisira ang reputasyon namin. Sakto namang bumalik si Cecilia at lalong lumamig ang kapaligiran. Pinanood ni Miguel ang buong sitwasyon, nagngingit-ngit sa galit. Kinuyom niya ang kanyang kamao, gustong-gusto nang tumayo at komprontahin si Antonio, ngunit napigilan siya ng mahigpit na tingin ni Elena. Natapos ang pagpupulong sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Habang naghihiwalay, napakasama ng tingin ni na Antonio at Cecilia, pabulong na sinabi ni Miguel kay Elena. Tita, hahayaan niyo na lang po ba ito? Tahimik na sumagot si Elena, maghintay pa tayo ng kaunti. Lumipas ang 4 na araw. Lalong nabagabag si Joey sa malamig na reaksyon ng kanyang mga magulang. Araw-araw sa kanilang bahay, puro pagtutol sa kasal nila ni Maria ang naririnig niya. Mahal, baka masyado tayong nagmadali, sabi ni Cecilia na may halong pagkainis. Marami namang ibang babae diyan. Hindi naman kailangang sa ganoong klaseng pamilya pa siya mapunta, hindi ba? Sumang-ayon si Antonio. Kung ang ganoong tao ang uupo bilang ina ng nobya sa kasal, kahiya-hiya tayo.
Kitang-kita ko na kung paano tayo pag-uusapan ng mga bisita. Nakakabahala na baka masira ang reputasyon natin sa komunidad ng mga doktor. Sinubukan ni Joey na kumbinsihin ang kanyang mga magulang. Itay, inay, mabait po si Maria. Mabait siya, matalino, at ang kanyang ina, kahit sa hirap, ay mag-isang pinalaki ang anak. Hindi ba't kahanga-hanga iyon? Mariing iwinasiwas ni Cecilia ang kanyang kamay. Joey, mas alam namin ang takbo ng mundo. Ang kasal ay hindi lang sa inyong dalawa. Ito ay pagsasama ng dalawang pamilya. Lalo na't doktor ka, isang propesyon na may mataas na katayuan sa lipunan. Dinagdagan pa ni Antonio, Joey, kung gusto mong maging hospital director balang araw, kailangan mong maging mas maingat. Alam mo kung gaano kahalaga ang mga koneksyon. Samantala, sa ospital, hindi mapakali si Maria. Labis siyang nag-aalala kung ano ang iniisip ng mga magulang ni Joey tungkol sa kanya at sa kanyang ina. Tinanong siya ng isang kasamahang nurse, Maria, bakit ang tamlay mo? May problema ba? Halos hindi ka na kumakain. Napabuntong hininga si Maria at sumagot. Ilang araw na ang nakalipas mula noong nag-meet ang mga pamilya namin. Sobrang naging awkward. Mukhang hindi gusto ng mga magulang ni Joey ang nanay ko. Lumipas pa ang ilang araw at kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ni Joey na wala ang dati niyang sigla. At kapag magkasama sila, tila may pader sa pagitan nila at bihira na silang mag-usap. Naramdaman ni Maria ang pagbabagong ito at lalo siyang nabahala at dumating ang araw ng pagpapasya. Tinawagan ni Cecilia si Maria. Ang boses niya ay malamig mula pa sa simula. Maria, iha, may oras ka ba? May mahalaga akong gustong sabihin sa'yo. Dala ang mabigat na dibdib. Pumunta si Maria sa isang mamahaling cafe sa Makati kung saan sila nagkasundong magkita. Naroon na si Cecilia, naghihintay. Iba sa dati, ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Pagkaupo pa lang ni Maria, diretsahang sinabi ni Cecilia ang kanyang pakay. Maria, iha, prangkahan na kita. Ang anak kong si Joey ay isang doktor. May maganda siyang kinabukasan at maaaring maging direktor ng ospital balang araw. Tahimik na nakinig si Maria habang tinititigan ng malamig na mga mata ni Cecilia. Nagpatuloy si Cecilia, ang pag-aasawa ay dapat sa mga taong kauri mo. Sa totoo lang, nang makita namin ang iyong ina, naramdaman naming masyado tayong magkaiba. Hindi tayo magkaantas. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Maria. Dahil po ba iyon sa aking ina? Walang pag-aalinlangang tumango si Cecilia. Ang sinasabi ko ay kung darating siya sa kasal na ganoon ang itsura, masisira ang aming reputasyon. Marami sa aming mga bisita ay mga bigating doktor at negosyante. Ano na lang ang iisipin nila? Nanginginig ang boses ni Maria nang sumagot. Ibig sabihin po ba, hindi maaaring pumunta ang aking ina sa kasal? Ang kaisa-isa kong ina na mag-isang nagpalaki sa akin? Malamig na iwinasiwas ni Cecilia ang kanyang kamay. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko ay pag-isipan nating muli ang mismong kasal. May reputasyon kaming pinangangalagaan at kailangan din naming isipin ang kinabukasan ni Joey. Noon, tumunog ang cellphone ni Maria. Galing kay Antonio. Maria, iha, pareho kami ng iniisip ng asawa ko. May reputasyon ang aming pamilya? At sa totoo lang, magkaiba ang mundong ginagalawan natin ng iyong ina? Hindi tayo magkaantas. Hindi na napigilan ni Maria at napasigaw. Hindi magkaantas? May ginawa po bang masama ang nanay ko? Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Mariing sumagot si Antonio. Hindi ito tungkol sa tama o mali. Harapin mo ang katotohanan. Doktor si Joey at kami ay pamilyang may posisyon sa lipunan. Pasensya na. Pero kailangan na nating itigil ang kasal na ito. Sa sobrang gulat, hindi nakapagsalita si Maria. Pagkatapos ng tawag, walang awang sinabi ni Cecilia, Maria, iha, masakit din ito para sa amin. Pero sa huli, ito ang makakabuti para sa lahat. Baka hindi mo pa maintindihan ngayon, pero darating ang araw na maiintindihan mo rin. Hindi na napigilan ni Maria ang kanyang mga luha at nanginginig na nagtanong, alam po ba ito ni Joey? Tahimik ngunit mariing sumagot si Cecilia, lubos na sumasang-ayon si Joey sa aming desisyon. Sa katunayan, siya pa nga ang unang nagsabi nito. Wala nang masabi si Maria. Parang dinudurog ang kanyang puso.
Paglabas ng cafe, paulit-ulit niyang tinawagan si Joey, ngunit hindi ito sumasagot. Makalipas ang ilang araw, isang malamig na mensahe ang natanggap niya mula kay Joey. Maria, sorry talaga. Pero sa tingin ko, tama ang mga magulang ko. Baka sa simula pa lang, hindi na talaga tayo bagay. Magkaiba ang mundo natin. Tapusin na natin to. Maging masaya ka sana. Tinitigan ni Maria ang kanyang smartphone habang humahagulgol. Hindi siya makapaniwala na ang 2 taon nilang pagmamahalan ay magtatapos ng ganito kalamig. Nagsimula siyang magduda kung totoo ba ang lahat ng pagmamahal na ipinakita ni Joey na lalong nagpalubog sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Umuwi si Maria na kailangang ibalita sa ina ang nangyari. Naghahanda ng hapunan si Elena sa kusina. Gaya ng dati, normal ang kanyang kilos. Ngunit nang makita ang namamaga at puno ng pighating mukha ni Maria, agad niyang naramdaman na may masamang nangyari. Anak, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang pula-pula ng mga mata mo. Pinipigilan ang luha, nanginginig na sinabi ni Maria. Inay, tutol po ang mga magulang ni Joey sa kasal. Pinapatigil na po nila. Natigilan si Elena. Pinapatigil? Bakit daw? Hindi na napigilan ni Maria at humagulgol. Dahil daw po sa inyo, inay. Dahil hindi raw po tayo magkauri. Magkaiba raw po ang antas natin. Kapag pumunta raw po kayo sa kasal, masisira ang reputasyon nila. Niyakap ni Elena ng mahigpit ang anak at hinaplos ang likod nito. Anak, tahan na. Kasalanan ko to. Pasensya ka na kung sana naging mas maayos lang ako. Lalo pang lumakas ang iyak ni Maria. Wala kang kasalanan, inay. Alam ko kung gaano ka naghirap para palakihin ako, kung paano ka nagsikap mag-isa. Noon, bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Miguel, halatang galing pa siya sa opisina. Tita, Maria, anong nangyari? Bakit ganyan? Nang makita ang umiiyak na si Maria, agad niyang nahulaan ang sitwasyon. Nang ikuwento ni Maria ang nangyari, unti-unting nanigas ang mukha ni Miguel at napalitan ng galit. Ano? Ang walang galang na pamilyang iyon, paano nila nagawa to sa inyo ni tita? Sa sobrang galit, kinuyom ni Miguel ang kamao at biglang tumayo. Tita, itigil na po natin ang pagtatago. Hindi na po natin kailangang tiisin ang ganitong kahihiyan. Sabihin na po natin ang totoo. Mariing umiling si Elena. Miguel, hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan nating makita hanggang sa huli kung anong klase talaga silang mga tao. Nakatiis na tayo hanggang dito. Kaya magtiis pa tayo ng kaunti. Naiinis na sumigaw si Miguel. Masyado po kayong mabait, tita. Hindi ninyo deserve ang ganitong insulto. Kapag nalaman nila kung sino talaga kayo, siguradong luluhod sila sa gulat. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak at mahinahon na sinabi, Maria, anak, mayroon akong matagal nang inililihim sa'yo. Isang napakahalagang bagay. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha at tiningnan ang ina. Ano po iyon, inay? May iba pa po ba kayong sikreto? Nag-alinlangan si Elena saglit bago magsalita. Anak, hindi lang paglilinis ang trabaho ko. Mayroon pa akong ibang trabaho, isang napakalaking trabaho, pero hindi ko pa maaaring sabihin ngayon. May kahulugang sinabi ni Miguel. Tita, sigurado po ba kayong hindi pa natin sasabihin? Hanggang kailan po natin ito itatago? Tumango si Elena. Oo, pero hindi pa ngayon. Maghintay pa tayo. Kailangan nating tiyakin kung anong klase talaga silang mga tao. Nalilito si Maria. Inay, ano po ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Ano po talaga ang ginagawa ninyo? Bakit po kailangan ilihim? Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang kamay ng anak. Darating ang araw na malalaman mo ang lahat. Sa ngayon, magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan. Kinuha ni Miguel ang kanyang telepono at may tinawagan. Mr. Garcia, si Miguel Cruz po ito. Opo, tungkol po sa bagay na iyan. Mukhang dumating na po ang oras para simulan ang plano. Naging seryoso na po ang sitwasyon. Lalong nagtaka si Maria. Kuya Miguel, anong plano? Sino po ang kausap ninyo? May malamig na ngiti si Miguel. Malalaman mo rin. Ipapakita natin sa mayayabang na iyon kung gaano katanga ang ginawa nila. Tahimik ngunit mariing sinabi ni Elena, Miguel, dahan-dahan lang, hayaan nating natural ang mangyari. Ang paghihiganti ay mas epektibo kapag malamig na. Tumango si Miguel. Naiintindihan ko po, tita. Pero hindi ko na po talaga mapigilan ang galit ko.
na minamaliit nila kayo ng ganoon. Nalilito pa rin si Maria sa usapan nila. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung anong sikreto ang itinatago ng kanyang ina at pinsan. Malambing na sinabi ni Elena, "Anak, maghintay ka lang. Aayusin ko ang lahat." Malalaman din nila kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa nila. Nang gabing iyon, seryosong nag-usap sina Elena at Miguel hanggang hating gabi. Mula sa kanyang silid, naririnig ni Maria ang kanilang bulungan, ngunit hindi maintindihan ang detalye. Ngunit sa kanilang tono, naramdaman niyang may malaking inihahanda. Kinabukasan, nakasuot si Miguel ng mas formal at mamahaling suit kaysa dati. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang makahulugang salita. "Tita, sisimulan na po natin ngayon. Ihanda niyo na po ang inyong sarili." Tumango si Elena na may determinasyon. "Sige. Pero huwag masyadong sobrahan. Mas maganda kung sila mismo ang makakatuklas." Hindi pa rin alam ni Maria kung ano ang nangyayari, ngunit sa seryosong mukha ng kanyang ina at pinsan, naramdaman niyang may malaking pagbabagong malapit nang dumating. Lumipas ang 1 linggo mula nang matigil ang kasal. Sa Reyes Construction, normal ang takbo ng araw-araw. Ngunit nang hapong iyon, isang empleyado ang humahangos na pumasok sa opisina ni Antonio. "Sir, may emergency call po mula sa Agnila Corporation." Nag-angat ng tingin si Antonio mula sa mga dokumento. "Agnila Corporation? Iyong isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas?" Hindi maitago ng empleyado ang kanyang tuwa. "Opo sir, espesyal daw po tayong iniimbitahan na sumali sa bidding para sa kanilang New City Development Project. Ito na po ang pagkakataon natin." Halos mapatalon sa tuwa si Antonio. "Totoo ba? Tayo na isang medium-sized company. Inimbita ng Agnila? Baka nagkamali ka lang ng dinig." Ipinakita ng empleyado ang mga papeles. "Isang 20 billion peso project daw po ito sir. Kung makukuha natin ito, magbabago ang lahat para sa kumpanya. Mula sa pagiging medium-sized, magiging isa na tayo sa mga malalaking kumpanya." Hindi mapigilan ni Antonio ang kanyang galak. "Napakaganda. Dumating na rin ang swerte natin. Ihanda ninyo agad ang pinakamagandang presentasyon. Hindi natin maaaring palampasin ito." Tawagin ang lahat ng empleyado. Pag-uwi ni Antonio, ibinalita niya ito kay Cecilia. "Mahal, isang napakalaking swerte ang dumating sa kumpanya. Inalok tayo ng Agnila Corporation na sumali sa bidding. Makapaniwala ka ba?" Nagulat si Cecilia. Ang Agnila Corporation, hindi ba't nasa top 5 iyan ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa? Gaano kalaki ang proyekto? Pasigaw na sumagot si Antonio, 20 bilyong piso. Kung magtatagumpay tayo, magiging isang malaking korporasyon na rin tayo. At maipagdiriwang natin ng bongga ang kasal ni Joey. Biglang natuwa si Cecilia. "Kung ganoon, sa pinakamagarang hotel sa Maynila natin gaganapin ang kasal ni Joey. Kailangan nating mag-imbita ng 1,000 tao." Biglang sumeryoso ang mukha ni Antonio. "Oo nga pala, nakipaghiwalay na si Joey sa nurse na iyon. Napakagandang desisyon." Tumango si Cecilia na may kasiyahan. "Oo, tama ang ginawa natin. Kung nagpakasal siya sa ganoong pamilya, baka hindi dumating ang ganitong oportunidad. Tama lang na putulin agad ang ugnayan sa mga taong hindi natin kaantas." Samantala, sa headquarters ng Agnila Corporation, sa ika-63 palapag sa opisina ng chairperson, naguulat si Mr. Garcia kay Chairperson Elena Santos. "Chairperson, nagpakita na po ng interes ang Reyes Construction na sumali sa bidding. Tila desidido po sila." Nakatayo si Elena sa tabi ng malaking bintana, nakatingin sa cityscape ng Metro Manila. Tahimik siyang tumango. "Interesante. Naimbestigahan mo na ba ang kumpanyang iyan?" Inabot ni Mr. Garcia ang isang makapal na folder. "Opo, Chairperson. Isang medium-sized construction company po. Pag-aari ni Antonio Reyes, 58 years old, at ang asawa niya ay si Cecilia Reyes, 55. Ang anak nilang si Jose, Joey Reyes, ay isang doktor sa isang kilalang ospital." Biglang tumalim ang tingin ni Elena. "Doktor na anak? Ang pangalan ay Joey Reyes?" Nagulat si Mr. Garcia sa reaksyon ni Elena ngunit maingat na nagtanong. "Opo, Chairperson. Kilala niyo po ba siya?" Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, ngumiti si Elena. "Gusto ko siyang makilala ng personal. Alamin mo kung kailan siya libre at ihanda ang pinakamagarang pagtanggap."
Ilang araw ang lumipas, naghanda si Antonio para sa kanyang napakahalagang pulong sa Agnila Corporation. Mas pinag-igihan niya ang kanyang pananamit, naka-Italian suit, mamahaling relo, at sapatos. Habang inihahatid siya ng asawa, hindi maitago ni Cecilia ang kanyang tuwa. Mahal, siguraduhin mong magtatagumpay ka, ha? Ito na ang magpapabago sa buhay natin. May kumpiyansang sumagot si Antonio. Huwag kang mag-alala. Ipapakita ko ang galing ko. Siguradong tagumpay ito. Ang headquarters ng Agnila Corporation ay higit pa sa inaasahan ni Antonio. Isang 63 palapag na gusali na nagpapakita ng kapangyarihan. Habang papunta sa opisina ng chairperson sa pinakamataas na palapag, halos sumabog ang dibdib ni Antonio sa kaba at pananabik. Paglabas ng elevator, para siyang nasa ibang mundo. Isang receptionist ang magalang na gumabay sa kanya. Sir, darating na po ang chairperson. Maaari po kayong maghintay dito sa VIP lounge. Inilibot ni Antonio ang kanyang paningin. Ang mga pader ay puno ng mga parangal, mga sikat na painting, at mga litrato kasama ang mga pinuno ng iba't ibang bansa na nagpapakita ng lawak ng impluensya ng Agnila Corporation. Wow! Isang panaginip na makipagnegosyo sa ganito kalaking kumpanya. Ito na ang panahon para umangat ang kumpanya ko, naisip niya. Noon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Tumayo agad si Antonio, handang bumati ng magalang. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang pumasok. Isang babaeng nasa katanghalang gulang, nakasuot ng luma at asul na damit pantrabaho, may dalang mga gamit panlinis. Nalilito at naiinis na sinabi ni Antonio, Ale, mayroon po akong napakahalagang pulong ngayon. Maaari po bang mamaya na kayo maglinis? Lumabas na po muna kayo. Tinitigan siya ng babae at makahulugang ngumiti. Walang iba kundi si Elena Santos. Inilagay ni Elena ang mga gamit panlinis sa isang sulok at may kumpiyansang lumakad patungo sa kabilang panig ng mesa. Lalong nalito si Antonio at napasigaw, Ale, ano po bang ginagawa ninyo? Alam niyo po ba kung nasaan kayo? Sinabi nang lumabas na kayo. Dahan-dahang umupo si Elena sa silya ng chairperson, kinuha ang isang suit jacket mula sa drawer at isinuot ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang business card at magalang na iniabot kay Antonio. Magandang araw, Mr. Antonio Reyes. Ako si Elena Santos, ang chairperson ng Agnila Corporation. Salamat sa paglalaan ninyo ng oras. Biglang namutla si Antonio. Ano? Chairperson? Ano ang ibig sabihin nito? Kalmado at natural na sumagot si Elena. Opo. Nagulat po ba kayo? Naiintindihan ko kung malilito kayo dahil sa ganitong itsura ko kayo unang nakilala. Hindi makapagsalita si Antonio, pinagpapawisan ng husto at nakatayo lang. Noon, pumasok si Mr. Garcia nang hindi kumakatok. Chairperson, handa na po ang lahat para sa pulong. Tiningnan niya si Antonio at magalang na bumati. Mr. Antonio Reyes, ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po si Mr. Garcia, Executive Director ng Agnila Corporation. Hindi pa rin makabawi sa gulat si Antonio at nautal. Siya po ba talaga ang chairperson? Ano po ba talaga ang... Natural na ipinaliwanag ni Mr. Garcia. Opo, si Chairperson Elena Santos sa loob ng 30 taon ay pumapasok araw-araw ng alas 4 ng umaga para personal na maglinis. Ito po ay bahagi ng kanyang pilosopiya na laging manatili sa antas ng kanyang mga empleyado. Isang taong tunay na kagalang-galang. Lumapit si Elena sa bintana at nagsimulang magsalita. Maaga akong nabalo at nagsimula ako sa paglilinis. Ngunit hindi ako sumuko. Unti-unti akong nag-ipon at nag-invest hanggang sa marating ko ito sa loob ng 30 taon. Nanginginig at pinagpapawisan, nautal si Antonio. Kung ganoon po, Chairperson, bakit po sa isang maliit na kumpanya tulad ng sa amin? Biglang tumalim ang tingin ni Elena. Mr. Reyes, kilala niyo po ba talaga kung sino ako? Hindi makasagot si Antonio. Dahan-dahang tumayo si Elena at lumapit sa bintana, tinitingnan ang lungsod. Mr. Reyes, hindi po ba't nagkita na tayo ilang araw na ang nakalipas? Sa isang napaka-espesyal na okasyon. Parang nablangko ang isip ni Antonio. Hindi. Imposible. Siya. Hindi maaari. Dahan-dahang lumingon si Elena na may malamig na ngiti. Opo, tama po kayo.
Ilang araw pa lang ang nakalipas, sa isang mamahaling restaurant, nagkita na tayo. Ako po ang ina ni Maria, si Elena Santos. Nanghina ang mga tuhod ni Antonio at napaupo siya sa silya. Imposible, paanong? Kalmadong ipinaliwanag ni Mr. Garcia. Matagal nang inilihim ng chairperson ang kanyang tunay na pagkatao sa kanyang anak. Ito ay bahagi ng kanyang paraan ng pagpapalaki, upang matutunan ng kanyang anak kung ano ang tunay na pag-ibig sa sarili niyang paraan. Umupo si Elena sa mesa at ngumiti. Hindi ko kailanman ninais na mahalin ang aking anak dahil sa pera o kapangyarihan. Nais kong maranasan niya ang tunay na pag-ibig para sa kung sino siya, kaya sinadya kong ipakita ang aking pinakasimpleng anyo. Pinagpapawisan ng husto, nanginginig na sinabi ni Antonio, "Chairperson, hindi ko po talaga alam. Kung nalaman ko lang po sana." Malamig na iwinasiwas ni Elena ang kanyang kamay. Hindi alam? Ibig sabihin kung alam ninyo, mag-iiba ang pakikitungo ninyo? Hindi na nakapagsalita si Antonio. Nagpatuloy si Elena. Hindi ba't sinabi ninyo sa akin na hindi tayo magkauri, magkaiba ang antas natin? Na kung darating ako sa kasal na ganito ang itsura, masisira ang reputasyon ninyo? Tama po ba? Namula at pagkatapos ay namutla ang mukha ni Antonio. Iyon po ay, nagkamali po ako ng pag-iisip. Chairperson, patawarin po ninyo ako. Kumuha si Elena ng isang makapal na folder tungkol po sa proyektong ito. Isang 2-0 billion peso New City Development. Isa sa pinakamalaking proyekto sa bansa. Nanginginig ang buong katawan, bahagya ng makapagsalita si Antonio. Chairperson, buong puso po akong humihingi ng tawad. Nabulag po ako. Umiling si Elena. Hindi sa akin kayo dapat humingi ng tawad. Paano naman ang pananakit at pang-iinsulto ninyo sa aking anak? Isa rin po bang pagkakamali iyon? Biglang lumuhod si Antonio. Chairperson, patawarin po ninyo ako. Maling-mali po ako sa paghusga sa inyo base sa panlabas na anyo. Malamig siyang tiningnan ni Elena. 30 taon na ang nakalipas, wala akong pag-aari. Ngunit hindi ako sumuko. Kahit 8 oras akong nagtatrabaho araw-araw, hindi nawala ang aking mga pangarap. Idinagdag ni Mr. Garcia ang mga nakakagulat na katotohanan. Ang chairperson po ay kasalukuyang nagmamay-ari ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso sa buong bansa. Ang taunang kita ng Agnila Corporation ay umaabot sa 40 bilyong piso na may mahigit 30 subsidiary companies. Lalong lumiit ang tingin ni Antonio sa sarili at isinubsob ang ulo sa sahig. Tumayo si Elena at mariing sinabi, "Pero hanggang ngayon, naglilinis pa rin ako tuwing umaga para hindi ko makalimutan kung saan ako nanggaling at kung ano ang naramdaman ko para marating ito." Nanginginig na nagmakaawa si Antonio, Chairperson, bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Ang proyektong ito. Mariing umiling si Elena. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ngunit, Mr. Reyes, hinusgahan ninyo ako dahil lang sa aking itsura. Mahinahong sinabi ni Mr. Garcia, "Mr. Reyes, ngayon po ba ay naiintindihan na ninyo kung gaano kadakila at kagalang-galang ang aming chairperson?" Paulit-ulit na tumango si Antonio. "Opo, patawarin po ninyo ako. Hindi ko po nakilala ang isang dakilang tao." Lumakad si Elena patungo sa pinto at huling nagsalita, "Mr. Reyes, ang proyektong ito ay ibibigay ko na sa ibang kumpanya. Isang kumpanyang marunong rumespeto sa kapwa." Nagmamadaling yumuko si Antonio. "Chairperson, isa pa pong pagkakataon, patawad po." Huminto si Elena sa pinto nang hindi lumilingon. "Una, humingi kayo ng taos-pusong tawad sa aking anak. At kung maipapakita ninyo sa gawa ang tunay na pagsisisi, saka natin pag-isipan. Ngunit sa ngayon, imposible." Tuluyang sumubsob sa sahig si Antonio, umiiyak at paulit-ulit na yumuyuko. "Chairperson, patawad po." Ngunit hindi na lumingon si Elena at may dignidad na lumabas ng silid. Huling sinabi ni Mr. Garcia, "Mr. Reyes, ang chairperson po ay isang napakabuti at mapagbigay na tao. Kung taos-puso kayong magsisisi at magbabago, baka magkaroon pa kayo ng pagkakataon. Pero dapat, lahat ay totoo." Napaupo sa sahig si Antonio, puno ng kawalan ng pag-asa. "Ano ang nagawa ko?"
Isang napakadakilang tao. Napakatanga ko. Hindi lang ang 20 bilyong proyekto ang nawala, kundi pati na rin ang reputasyon ng kumpanya. Tiningnan siya ni Mr. Garcia na may awa bago umalis, iniwan si Antonio na mag-isang pinagsisisihan ang kanyang katangahan. Pag-uwi ni Antonio, hindi pa rin siya makabawi sa pagkabigla. Nanginginig ang buong katawan niya. Sinalubong siya ni Cecilia sa pinto, puno ng pag-asa. Mahal, kumusta? Nakuha mo ba ang kontrata? Kailan ka pipirma? Napaupo si Antonio sa sofa at napabuntong hininga. Mahal, nakagawa tayo ng isang pagkakamaling hindi na maitatama. Nagtatakang nagtanong si Cecilia. Anong pagkakamali? Hindi ba natuloy ang kontrata? Nanginginig na ikinuwento ni Antonio ang lahat. Unti-unting namutla si Cecilia. Ano? Ang chairperson ng Agnila Corporation ay ang ina ni Maria? Ibig sabihin, ang taong. Tumango si Antonio na puno ng kawalan ng pag-asa. 30 taon na raw siyang personal na naglilinis tuwing umaga para hindi makalimutan ang kanyang pinagmulan. Isang ganoong kadakilang tao. Napaupo sa sahig si Cecilia sa gulat. Napakalaki ng katangahan na ginawa natin. Ang chairperson ng isang bilyon-bilyong kumpanya. Hinawakan ni Antonio ang kanyang ulo. Nawala na ang 20 bilyong proyekto. Pero ang mas masakit ay ang pagmamaliit natin sa isang napakabuting tao. Hindi na ito maitatama. Noon, dumating si Joey mula sa ospital. Nagulat siya sa itsura ng kanyang mga magulang. Itay, inay, anong nangyari? Ikinuwento nila ang lahat. Unti-unting nabigla si Joey at hindi makapagsalita. Ano po, ang nanay ni Maria ay ang chairperson ng Agnila Corporation. Ibig sabihin, ako. Tayo, hindi na napigilan ni Cecilia ang pag-iyak. Joey, nakagawa tayo ng napakalaking pagkakamali. Hinusgahan natin ang isang tao base sa itsura. Nang maalala ni Joey si Maria, parang dinurog ang kanyang puso. Gaano kaya siya nasaktan? At ano kaya ang iniisip ng ina niya tungkol sa kanila? Mabilis na tumayo si Antonio. Kailangan nating pumunta doon ngayon at lumuhod para humingi ng tawad. Sinabi ng chairperson na baka may pag-asa pa kung taus-puso tayong hihingi ng tawad. Samantala, sa bahay ni Maria, seryosong nag-uusap sina Elena at Miguel. Tita, nakita niyo po ba ang itsura ng Antonio Reyes na iyon kanina? Talagang nakakaawa, gumaan ang pakiramdam ko. Mapait na ngumiti si Elena. Sa 30 taon kong pamumuhay, hindi na mabilang kung ilang beses ko itong naranasan. Laging sa panlabas na anyo, naghuhusga ang mga tao. Seryosong sinabi ni Miguel. Hindi po ba dapat sabihin na natin ang lahat kay Maria? Wala na pong dahilan para itago ito. Matapos mag-isip, tumango si Elena. Oo nga, mukhang ito na ang tamang panahon. Tawagin mo si Maria at sabihin natin ang lahat. Pinapunta ni Elena si Maria sa sala. Sa seryosong mukha ng ina, naramdaman niyang may mahalaga itong sasabihin. Inay, bakit po? Hinawakan ni Elena ang 2 kamay ng anak. Anak, mayroon akong matagal nang inililihim sa'yo. Panahon na para malaman mo ang lahat. Nagtatakang tiningnan ni Maria ang ina. Huminga ng malalim si Elena. Anak, hindi lang paglilinis ang trabaho ko. Sa katunayan, ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang tinatawag na Agnila Corporation. Ako ang chairperson doon. Lalong nanlaki ang mga mata ni Maria. Agnila Corporation, iyong laging may commercial sa TV? Tumango si Elena. 20 taon na ang nakalipas nang biglang mamatay ang iyong ama, nagsimula ako sa isang maliit na cleaning company. Pero hindi ako sumuko. Unti-unti ko itong pinalaki. Dinagdagan ni Miguel Maria. Napakagaling na tao ni tita. Ngayon, siya na ang chairperson ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa na may mahigit 30 kumpanya. Ang taunang kita ay umaabot sa 40 bilyong piso. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Maria ang ina. Kayo po talaga ang chairperson ng malaking kumpanyang iyon? Pero bakit po naglilinis pa rin kayo? Malambing na ngumiti si Elena. Oo, pero hanggang ngayon naglilinis pa rin ako tuwing umaga para hindi ko makalimutan kung saan ako nanggaling at ano ang naramdaman ko para marating ito. Nagsimulang umiyak si Maria. Kung ganoon, ang pangiinsulto ng mga magulang ni Joey sa inyo. Niyakap ni Elena ang anak.
Nalaman na nila ang katotohanan ngayon, at malamang pupunta sila rito sa lalong madaling panahon. Siguradong nagsisisi sila ng husto. Makahulugang sinabi ni Miguel, "Maria, ngayon alam mo na. Ang tunay na mahalaga ay hindi ang panlabas na anyo, kundi ang puso, at kung gaano kadakila ang iyong ina." Tiningnan ni Maria ang ina ng may bagong paghanga. "Inay, sobrang hanga po ako sa inyo. Pero bakit po ninyo ito inilihim sa akin?" Hinaplos ni Elena ang ulo ng anak. "Dahil gusto kong matuklasan mo sa sarili mo kung ano ang tunay na pag-ibig. Nais kong mahalin ka ng totoo, hindi dahil sa pera o kapangyarihan." Kinaumagahan, isang oras nang nagpapabalik-balik sina Antonio at Cecilia sa harap ng bahay ni Maria. Hindi nila alam kung paano hihingi ng tawad. Nanginginig na pinindot ni Antonio ang doorbell. Nang buksan ni Elena ang pinto, agad silang lumuhod. "Chairperson, taos-puso po kaming humihingi ng tawad. Napakatanga po namin." Tahimik na sinabi ni Elena, "Tumayo po kayo. Pumasok po tayo at mag-usap ng maayos." Sa sala, nakayuko sina Antonio at Cecilia. Naroon din si Maria. Nanginginig na sinabi ni Antonio, "Chairperson, nakagawa po kami ng isang kasalanang hindi mapapatawad. Hinusgahan namin kayo dahil sa itsura." Umiiyak ding nagsalita si Cecilia, "Maria, iha, patawarin mo kami. Sa pang-iinsulto namin sa iyong ina at sa pananakit sa iyo, nakagawa kami ng isang malaking pagkakamali." Kalmadong sumagot si Maria, "Tinatanggap ko po ang paghingi ninyo ng tawad. Pero ang katotohanang nasaktan ako ay hindi magbabago. At ang sugat na iyon ay hindi basta-basta maghihilom." Tahimik na sinabi ni Elena, "Sa buong buhay ko, hindi na mabilang kung ilang beses kong naranasan ito. Kaya ko inilihim sa aking anak ang aking pagkatao. Gusto kong makita ang tunay na pagkatao ng isang tao." Puno ng pagsisising sinabi ni Antonio, "Ngayon ko lang po naintindihan ang lalim ng inyong pag-iisip. Napakababaw po namin." Noon, dahan-dahang pumasok si Joey. Nang makita niya si Maria, parang dinurog ang kanyang puso. "Maria, patawarin mo ako. Nagkamali rin ako." Malamig siyang tiningnan ni Maria. "Joey, salamat." Pero, nagmamadaling sinabi ni Joey, "Maria, wala akong pakialam kung sino ang nanay mo. Chairperson man siya o tagalinis, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Mariing umiling si Maria. "Joey, totoo ba yung sinasabi mo? Sinunod mo ang mga magulang mo at nakipaghiwalay ka sa akin noong akala mo'y tagalinis lang ang nanay ko. Ngayon na alam mong chairperson siya ng isang malaking kumpanya, gusto mong bumalik? Iyan ba ang tunay na pag-ibig?" Desperadong sinabi ni Joey. "Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Ngunit mas mariing sinabi ni Maria, "Joey, hahanapin ko ang isang taong mamahalin ako at ang aking pamilya kung sino kami. Isang taong mamahalin ako mula sa puso, hindi dahil sa anumang kondisyon." May pagmamalaking tiningnan ni Elena ang anak. "Tama ang desisyon mo, anak. Ang ganyang tao ang tunay na magmamahal sa'yo." Desperadong sinabi ni Antonio, "Chairperson, kung ganoon, kami po ay..." Hindi inaasahang ngumiti si Elena. "Tungkol po sa proyekto? Negosyo ay negosyo. Hiwalay po iyan sa personal na damdamin. Kung karapat-dapat kayo, bibigyan kayo ng tamang pagsusuri." Lumipas ang 6 na buwan. Nakilala ni Maria sa ospital si Dr. David Gomez, isang pediatrician. Alam ni David ang lahat tungkol sa pamilya ni Maria mula sa simula, ngunit wala siyang pakialam. Sa halip, hinangaan niya ang pilosopiya ni Elena, "Napakagaling ng nanay mo. Mula sa paglilinis, nakapagtayo siya ng isang malaking kumpanya. Hinahangaan ko siya." Naantig si Maria sa sinseridad ni David at dumating ang araw ng kanilang kasal. May espesyal na damit na inihanda si Elena, isang malinis at plansadong asul na damit pantrabaho. Nagulat si Maria. "Inay, bakit po iyan ang isusuot ninyo?" "Kasal ko po ngayon." Malambing na ngumiti si Elena. "Ito ang tunay na ako, anak. Sa damit na ito, pinalaki kita at natupad ko ang aking mga pangarap. Ito ang bumuo sa kung sino ako." Maraming bisita ang dumalo sa kasal. Dumating din sina Antonio at Cecilia at buong pusong bumati.
Mula sa malayo, pinanood ni Joey ang kasal, taimtim na ipinagdarasal ang kaligayahan ni Maria. Nagbigay ng talumpati si Elena. Sa buong buhay ko, suot ko ang damit pantrabahong ito. Dito, pinalaki ko ang aking anak at nakapagbigay ng trabaho sa maraming tao. Naniniwala ako na ang tunay na halaga ay wala sa itsura o yaman, kundi sa kung paano ka namumuhay. Ganoon din ang pag-ibig, ang walang kondisyong pagmamahal ang pinakamahalaga. Nagpalakpakan ang mga bisita, umiiyak na niyakap ni Maria ang ina. Yumuko rin si David kay Elena. Inay, aalagaan ko po si Maria habang buhay. Sa reception, kinuha ni Miguel ang mikropono. Ngayon, natutunan nating lahat ang isang mahalagang aral. Huwag tayong humusga sa isang tao base sa itsura. Ang tunay na halaga ay nasa puso at gawa. Tumayo si Antonio. Natutunan ko ang pinakamalaking aral sa aking buhay. Muli, humihingi ako ng tawad kay Chairperson at kay Maria, at ipinapangako kong hinding-hindi na ako huhusga ng tao base sa itsura. Isang taon ang lumipas, nagtipon ang pamilya sa bahay ni Maria at David, karga-karga ni Elena ang kanyang apo. Itinuturing ni David si Elena na higit pa sa isang ina, at madalas pa rin silang mag-ehersisyo sa umaga. Sabi ni Elena habang tinitingnan ang apo. Ang tunay na yaman at kaligayahan ay ang pagbabahagi nito sa mga mahal mo sa buhay. Mas mahalaga ito kaysa sa pera o kapangyarihan. Hinawakan ni Maria ang kamay ng ina. Inay, dahil sa inyo, natutunan ko kung ano ang tunay na pag-ibig at kung ano ang tunay na mahalaga. Maraming salamat po. Ang kanilang masayang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ito ang magandang larawan ng isang tunay na pamilya na nagmamahalan ng walang tinitingnang panlabas na anyo. Sa isang marangyang restaurant sa isang mamahaling hotel, ramdam ang tensyon